For today's video mga paps ay magbibigay lang ako ng reaction dito dahil ilang araw ko rin napansin itong si Madam Rosmar, no? Yung kanyang napaka-emotional lagi sa social media. So maybe siguro mga paps ay yung iba sa inyo ay alam ko at alam nyo rin ito, no? Grabe kasi yung nangyari sa kanya mga paps. Actually sabi nga niya hindi naman usapin dito, no? Yung pera. Sabi niya yung pera na yan marami naman siya dyan. Pero ang problema talaga na hindi niya matanggap yung isang taong pinagkatiwalaan niya nung ayon niya sa kanya janitor, prom runner and pinagkatiwalaan na mga paps, no? Tapos huli na niya na discover na 1 year and 4 months kung di ako nagkakamali yung panluloko sa kanya hanggang binansagan niya na nga itong freezer queen. Grabe mga paps, no? Estimated lang no? Alam ko mahigit yata nasa 600,000 or malaki pang pera ang nakuha sa kanya ng pinagkakatiwalaan niya ng ilang taon mga paps. So kanina nga no, formal na nagpatulpo talaga si Madam Rosmar at ang kanyang asawa nito. Ayon nga sa post ni Raffy Tulfo in action, ito ang aktual na nangyari sa mag-asawang sina Jerome at Rosemary Pamuliklakin o mas kilalang bilang si Rosmar Tan. Ang tauhan kasi nilang si Ethel Tumagay na pinagkakatiwalaan nila humawak ng pera na kinikita ng ilang mga negosyo nila ay nagawa silang nakawan ng lampas 1 million. So kanina mga pa 600 lang sinabi ko pero sobra pa pala no, 1 million sa loob lamang ng isang taon at saka tinakbuhan. Ay grabe no. Si Ethel ay dating staff na luging parisan ni Rosmar at siya ay na-retain hanggang sa naging katiwala na ng kanilang resort. Personal na nagtungo sa Raffy Tulfo in action ngayong araw October 16 ang mag-asawang upang magbigay babalaraw sa publiko ukol sa sinapit nila at para na rin daw wala ng iba pang mabiktima si Ethel. Kwento ni Rosmar, akala daw niya ay maganda ang hangarin ni Ethel noong magpumilit itong pumasok siya sa business ni Rosmar sa mga group chat ng business operations niya gaya ng resort operations para raw makatulong sa resort maintenance at monitoring kung nagbabayad ang lahat ng kliyente. Pero kalaunan ay minamanduhan na pala nito ang mga tauhan doon para sa kanyang mapunta ang perang kinikita ng resort. Sa bawat rental payments daw sa kanilang resort, down payment lamang ang napupunta kay Rosmar, samantalang kay Ethel ang bagsak ng full payments. Ang matindi pati ang ilang kagamitan ni Rosmar ay nagawang ibenta daw ni Ethel, tulad ng 2 kalderong nagkakahalaga ng 5K at freezer na ibinenta nito ng 10K. Nang tanungin ni Senador Raffy Tulfo kung bakit hindi umimik ang iba pang tauhan sa resort gayong nakita nila ang mga kabalastugan ni Ethel. Sinabi ng mag-asawa na tinatakot daw pala ni Ethel ang mga ito na kung hindi nila siya susundin ay masisibak sila sa trabaho. Lalo pa at ibinibida ni Ethel na kanang kamay siya ni Rosmar. Napag-alaman din daw nila Rosmar na professional scammer si Ethel dahil naloko na rin ito ang dati niyang mga employer. Nakatangay daw ito ng 250,000 sa dating pinagtatrabahuhan na tile center at 198,000 naman sa isang restaurant. Tinawagan naman ni Senador Raffy Tulfo si Barangay Buho Amadeo Cavite Chairman Pedro si Sicar, no, para malaman kung saan nakatira si Ethel upang makumpirma kung naroon ito. Pero wala raw si Ethel sa kanilang bahay at umalis na ito papuntang Imos. Gayunpaman, sinabi ni Senador Raffy Tulfo na maaring kasuhan ng mag-asawa si Ethel ng qualified thief. Pinayuhan din sila ni Senador Raffy Tulfo na magkaroon na ng mas maayos na sistema sa kanilang business upang hindi na maulit ang pangbibiktima
sa kanila na sinang-ayunan naman ni Rosmar at Jerome. So ayun mga paps, no, grabe, kaya pala nag-viral din no ngayong issue na to, no. Actually mga 2 weeks na yata ito no, na nag-emote si Madam Rosmar, no, dahil may nagsasabi nga, kasuhan nyo na lang, wag nyo na lang ipahiya. Sabi naman ni Madam Rosmar, hindi nyo kasi naramdaman ang ramdaman ko. Actually hindi naman usapin talaga yung perang kinuha niya, kung hindi yung alam mo yung 100% na tiwala ay ibinigay mo sa taong yan. Tapos ganun pala, ang dami niyang screenshot kung alam nyo yan, yung mga Gcash na sa background, no, lahat po yan ay kanyang napunta sa kanya. Grabe, no, may iPhone pa daw, mga ganito, etc. So ayan, lesson learned, no, sa lahat ng mga sa atin, no, dapat wag tayo sobrang tiwala, no, kahit hindi nga natin, kahit kadugungan natin di ba, niloloko tayo. So how much more yung hindi natin kadugo, di ba? Minsan ang pera ang naging dahilan para gumawa, no, magiging demon style ba mga paps, no? Ano ang masasabi nyo dyan? Please comment down below.